Alam nyo naman si Chuck? Kapag nanalo ang Lakers, ayaw niyang magbigay ng kredito. Noong ilang buwan pa lang ang nakakalipas, sa simula ng season, binatikos na niya ang Lakers matapos ang kanilang sunod-sunod na pagkatalo. Pero ito ang pinasok niya. At habang nasa NBA, kailangan mong kayanin ang matinding trash talk. Paano pinatahimik ni LeBron at ng Lakers ang isang mahangin na trash talker? Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Abot langit na ang drama sa Los Angeles ngayon. Katatapos lang ng Lakers sa kanilang laban matapos talunin ng Knicks. At bago pa man ang malaking tagumpay na ito, marami nang nasabi si Charles Barkley tungkol sa Lakers. When is Charles Barkley going to apologize to the Lakers? Y'all can tweet and whatever y'all want to. The Lakers are a mediocre team. Pero hindi lang yun ang kanyang pinag-usapan, dahil mas malala pa ang kanyang mga sinabi. Sa video ngayon, ipapaliwanag ko ang mga nakakagulat na komento ni Charles Barkley tungkol sa Lakers, pati na rin ang pagharap ni LeBron James kay Stephen A. Smith. At tatalakayin ko kung paano nakuha ng Lakers ang malaking panalo laban sa Knicks. Magiging wild ang video ngayon. Kung hindi nyo pa alam, matagal nang may kasaysayan si Charles Barkley pagdating sa pangbabatikos sa Lakers. Noong ilang buwan pa lang ang nakakalipas, sa simula ng season, binatikos na niya ang Lakers matapos ang kanilang sunod-sunod na pagkatalo. At ito ang sinabi niya noon. Binash niya si JJ at sinabing, magaling na coach si Darvin Ham. Pero ang totoo, ang magaling lang gawin ni Darvin Ham ay panatilihing mainit ang kanyang kamay sa paglalagay ng mga ito sa bulsa. Pero medyo may punto naman siya. Hindi maganda ang laro ng Lakers ilang buwan ang nakalipas, kaya medyo may sense ang kanyang sinabi. Pero kung akala mo tapos na ang trash talk, mali ka. Dahil kamakailan lang, bago ang laban sa Knicks, binash ulit ni Barkley ang Lakers. Sinabi niya, ang nakalipas. Maganda ang performance ng Lakers. Malayo na ang narating nila. Maganda rin ang season ng Cleveland Cavaliers. Gusto ko lang pag-usapan ng Warriors. Sino ang nasa second place? Yan ang dahilan kung bakit ako naiinis. Ang nakalipas, ang nakalipas. Hey! Maganda ang performance ng Lakers. Maganda rin ang performance ng Warriors. Pero ang Oklahoma City at ang Cavs, 6 months nang magaling. Kayo, pinag-uusapan nyo ang mga team na 2 linggo lang magaling. Okay, sang-ayon ako kay Charles na magaling ang OKC Thunder, amazing ang Cavs, at dapat pag-usapan sila ng mas maraming tao. Tama rin. And siya tungkol sa ratings at sa pagiging sentro ng Lakers at Warriors sa usapan. Pero hindi niya binibigyan ng credit ang Lakers na sobrang init ngayon at nakakuha na ng 10th consecutive win laban sa mga team na may winning record. Sinabi rin ni Charles na 2 linggo lang magaling ang Lakers, kaya sila pinag-uusapan. Paano mo ipapaliwanag to, Charles? Paano naging second sa Western Conference ang Lakers kung 2 linggo lang sila magaling? Pero baka ako lang to, baka nag-overreact ako at kailangan kong mag-chill hanggang sa narinig ko to. Kailan magsusorry si Charles Barkley sa Lakers? Pwede kayong mag-tweet o ano paman. Ang Lakers nyo ay isang mediocre na team. Mas magaling kayo kaysa sa mga contenders. Hindi magiging smooth sa LA para sa kanya at kay LeBron. Dahil pareho silang gusto hawak ang bola 100% ng oras. Sinabi niya na pareho sina LeBron at Luka na gusto hawak ang bola palagi, pero hindi yun totoo. Si LeBron ay nagpakita na sa national TV na binigay niya ang mga susi kay Luka. Kahit sa kanilang recent game laban sa Knicks, naging off-ball player si LeBron at hinayaan niya si Luka Doncic na magdala ng playmaking duties. Kaya walang sense na sabihin na hindi magwo-work ang duo at hindi magiging smooth. Si Chuck lang talaga ang nagbabago ng opinyon. Minsan sinasabi niya na kaya ni LeBron maglaro ng walang bola, pero ngayon sinasabi niyang hindi. Pero bago ko ipakita sa inyo kung paano nag-react si Barkley pagkatapos ng laro, kailangan nating pag-usapan ang mga players na nag-step up laban sa Knicks. Isa na rito si Jackson Hayes. Magaling siya sa depensa.
Nagre-rebound siya at nagbibigay ng second chance opportunities. At kapag nagpipick and roll ka kasama si Luka Doncic, halos siguradong makakapuntos ka. Laging maganda ang laro ng mga big man kapag kasama nila si Luka. Dapat bigyan din ng kredito si Jackson Hayes. Ang galing ng timing niya sa mga shot blocks. Nagkaroon pa siya ng crucial block kay Jalen Brunson. Natapos niya ang laro na may 8, 5 rebounds, 3 assists at 2 blocks. Pero may isang player sa Lakers na palaging nakakatanggap ng hate. Siya si Gabe Vincent. Maraming nangungutya sa kanya, sinasabing wala siyang naiaambag. Sinasabing wala siyang puntos. Pero sa laban kontra Knicks, tumira siya ng 3 pinakamalalaking tira sa laro at siya mismo ang nagdala sa Lakers sa panalo. Matinding injury ang pinagdaanan ni Gabe Vincent. Pero ngayon, nakakabalik na siya sa dati niyang laro. At sa playoffs, ito ang magagawa niya. Tumira ng clutch shots. Dahil naranasan na niya ang malalaking moment sa NBA Finals. Gusto ko ring pag-usapan si Bron at kung paano siya naging off-ball threat. Lumabas siya mula sa screens at tumira ng clutch shots para manatiling buhay ang Lakers sa laro. Ito ang ginagawa ni Bron, tinutulungan ang team na manatili sa laban. At kailangan mo ng mga katulad ni na Gabe Vincent at Jackson Hayes para selyuhan ang panalo at kunin ang W. Pero pagkatapos ng laro, may matinding sinabi si LeBron James kay Stephen A. Smith. Personal niyang nilapitan ito at sinabing, "Huwag mong pag-usapan ang anak ko." Dito, nagpakita si LeBron bilang isang ama. At naiintindihan ko naman yon. Pero sa dulo ng araw, si Bronny ay nasa NBA. At bilang isang NBA player, maraming tao ang mag-uusap tungkol sa kanya. Sa huli, ayos lang na manindigan si LeBron. Pero ito ang pinasok niya. At habang nasa NBA, kailangan mong kayanin ang matinding trash talk. Pero ngayon, tingnan natin kung paano nag-react si Charles Barkley matapos talunin ng Lakers ang Knicks. Wala siyang masabi. Alam niyo naman si Chuck? Kapag nanalo ang Lakers, ayaw niyang magbigay ng kredito. Sang-ayon ako sa ilang takes ni Charles Barkley, pero itong mga sinabi niya ngayon, wala talagang saysay. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Sang-ayon ba kayo kay Charles Barkley? Sa tingin nyo, makakarating ba ang Lakers sa malayo ngayong playoffs? Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang i-like at i-subscribe. Ilang taon ko nang sinasabing to. Hindi ako nakakapit sa 90s. Lagi kong sinasabi na magaling si LeBron, magaling si Michael. Pero lagi niyong pinag-uusapan yan, tapos si LeBron, nagpo-post pa, galit na galit dahil siya ang mukha ng league. Pero nakakainis talaga. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.